Ano po ang inyong masasabi doon sa school of thought na ganito? Marami akong parents na nakakausap na lalo na pag sa boys school. Oh ha, sasabihin sa anak, huwag ka magpapa-bully because once na bully ka, dire-diretso na yan. Totoo ba to at how do you handle that? Kaya sinasabihan nila yung mga anak nilang lalaki, oh, kailangan medyo lumaban ka. Huwag yung sabi nyo na basta na lang yumuko at tumahimik at 'di ba mawala na lang. Baka ulit-ulitin daw. Siguro yung sinasabi ko kanina parang stand tall and be assertive. Pero tama yun, ano, yun kasi yung usual na sinasabi. I've also worked in a all-boys school. Ganyan yung sinasabi talaga, no, na huwag kang magpapadihado kasi hindi tayo duwag o ganyan. Pero ang approach kasi talaga dapat the whole of the school has an inclusive culture. Wala dapat bata na napapagkatuwaan dahil sa itsura, dahil sa kanina, 'di ba, sinasabi ninyo na dahil sa size ng katawan, sa taas o sa kung anumang klaseng kakaiba sa kanya. So dapat ang approach talaga sa school ay the whole of the school culture is inclusive. Lahat alam na dapat irespeto natin na magkakaiba yung bawat isa. And that will emanate also from yung belief natin na lahat tayo, syempre may kanya-kanya tayong kakayahan, iba-iba tayo sa bawat isa. And kung sa parents naman, I think siguro nagiging protective lang sila, no? Pero importante din talaga na maturuan nila yung anak nila ng tamang way on how to solve a problem. Hindi laging pasugod. Dahil as I said a while ago, baka mamaya yung anak nila yung mapahamak, mapunta sa prefect of discipline or magkaroon ng discipline problem dahil lumaban siya, hindi inaddress ng mabuti yung bully. Apo, ito po meron po tayong questions from our YouTube mula po sa isang viewer po natin na si Zon. Yun po bang discriminated or inalis ka sa grupo tapos nagbubulungan or nagtatawanan is also a form of discrimination or maybe bullying? So again, babalik tayo dun sa 3Ps, no? So kung yung discrimination or yung parang social exclusion tawag natin dyan, it's a form of bullying. Kung siya ay nangyayari ng paulit-ulit, nagper-persist talaga siya for a long time at ang purpose talaga is masaktan ang loob mo o ma-feel mo na maliit ka at saka there is power imbalance. Siguro sa experience niya, mas marami yung mga nag-exclude sa kanya at hindi siya isinasali. So it can be a form of bullying kung nandun yung 3Ps. Oo. Oo. What would you siguro advise the parent? Kasi yung iba, homeschool na lang yung anak nila. Kunyari, natanggal sa grupo or talaga malaki yung effect. Yung iba naman nagta-transfer ng school. No, may mga ganun tayong mga naririnig. Ano ba yung tamang approach? Miss Rachel? Ayan. So, umpisan ko muna sa school. So, sa school, kailangan, tulad ng nabanggit ni Ma'am El, no, na umpisahan natin na magkaroon or makabuild sa eskwelahan ng isang empathic and inclusive school environment. Kasi kapag na-cultivate natin yon, wala nang magtatangkang manakit, no, mambuli, no, kapag naramdaman ng bawat estudyante ay okay, nasa safe space ako, may mapupuntahan ako, malalapitan. So, parang multi-tiered approach kasi siya. So, advocacy, promotion, prevention and promotion. Then, sa mga at risk na meron na, syempre hindi naman talaga natin may iwasan na perfect, no, yung school environment. Yeah, kahit na anong gawin Yes. minsan sa dami ng estudyante, Meron pa rin hindi po. Meron at meron. hindi mo yan walang perfect. You're right. Oh. So, sa mga at risk, no, para naman mas matulungan sila na hindi pa siya lumala, no, pwede na tayong magbigay ng mga support session, mga small group interventions na pwede natin maibigay. Then, next naman, kung meron na talaga or may nagkaroon na ng disorder yung bata or malala na talaga yung nangyayari sa kanya, ito na yung individualized. So, we need to refer sa tamang professions, sa mga professionals. Then, for the parents naman, syempre kailangan maging open pa rin tayo. Babalikan ko ulit, no, maging active listener tayo sa mga anak natin. Then, as much as possible, less reactive. Maintindihan natin talagang protective yung mga parents. Gustong-gusto nilang, ayaw nilang napapahamak ang kanilang mga anak. So, mas tayo rin, as an adult, matuto tayong mag-regulate. No, okay, bago ako mag-react, isipin ko muna, ano ba yung epekto rin nito sa anak ko? Kasi pwedeng hindi rin sa student to student eh. Kasi ang comment ni Violet,
binuli ako by my own teacher during elementary. Possible. Recently ko lang na-realize nung nauso na tong word na bullying. So, systems talaga. Can be Systems, older, yes. somebody older, Oo. or Somebody somebody older, you more respect. Ang hirap nun. Kasi, kunyari, teacher. Yes. Diba? Hindi dapat manggagaling sa teacher mo yung bullying, diba? Or even magulang. Pwede Oo. ba yun? Yes, possible. At home, we can still be bullied. Kasi yung power, di ba, mas powerful sa atin, mas influential. Kahit sa work, meron yan, di ba? So, in any systems, in any setting, possible na magkaroon ng bullying. Hindi lang siya talaga sa eskwelahan mangyayari. Ako tinatry ko dati kasi syempre sa work, 'di ba? Minsan may mga tao na tinetest ka pa, tong bata na to, ano natin to, pahirapan natin to, 'di ba? So talagang minsan dadaan ka sa mga ganong pagsubok. And depende na rin sa iyo, no, kung how you will handle it. For some, lilipat ng trabaho. I mean, for some that can be the solution. Hindi Yes. ito para sa akin eh. 'Di ba? Kasi binubuli ka ng coworker or ng boss mo, pwede. Or ang masakit pa minsan hindi yung boss, yung assistant ng boss mo. Yung mga power tripper. Ano masasabi niyo doon? Oh, mahirap talaga kasi it really will challenge your mental health, ano. Kanina narinig ko pinag-uusapan nyo. Hindi lang physical yung effect hindi lang pwedeng magkaroon ka ng parang psychosomatic illnesses because of being bullied kasi laging yung katawan mo nasa flight or fight parang gano'n, nasa stress yung katawan mo. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng depression lalo na kung yung social exclusion, so ang feeling mo hindi ka wanted nung social sphere mo, so nakaka-depression sa isang tao. And sometimes kung sa estudyante nangyayari yun, no, the effect gets carried on up to adulthood. Diba? Yung mga, lalo na kung hindi siya nabigyan ng intervention for the effect of bullying sa kanya. So, it's a very challenging psychosocial issue talaga. Miss Rachel, pag-usapan natin ng mabilis, social media. 'Di ba? So ngayon, talagang yun yung pandiin talagang 24/7 mong iniisip kung ikaw yung nabubuli, nakokomenta ka sa social media mo, tinitext ka sa mga group chat. So gaano kalaking impact yun? Ngayon, mas malaki. Kasi instant na yung bullying, 'di ba? Parang kung saan sila pumunta, akala nila pag umalis sila sa school, okay, hanggang doon lang yung nambubuli or yung nananakit sa akin. Pero minsan, hindi na minsan, ngayon, pagbukas lang ng social media, hanggang doon umaabot. So, malaki yung impact kasi mas nagiging instant, mabilis yung pananakit ng kapwa. No? Tapos pagdating sa school, ikaw pa yung pag-uusapan. Oo. 'Di ba? Ikaw yung iiwasan. So it's a cycle na talagang it can manifest towards a physical illness. Yes. Mental. Sabi niyo Oo, psychosomatic ba psychosomatic. yun? In Oo. fact, sinasabi kapag cyberbullied ka at saka verbal yung bullying abuse na nararanasan mo doon, mas mataas yung chances na magkaroon ka ng suicidal thoughts or ideation. So kaya yun ay napaka-importanting i-address din, ano. But right now, it's very challenging because wala tayong control. Diba? Wala tayong control dahil walang censorship sa social media. And you mentioned a word that's very, very careful tayo sa word yan. Where can we call? May number to call, di ba kayo sa Philippine Mental Health Association, pag may mga problema yung ating mga kababayan, and may mga naiisip silang kung ano-ano, saan sila pwedeng lumapit? Okay, merong ang National Center for Mental Health na Usap Tayo helpline or hotline. So pwede silang tumawag doon. Sa PMHA, they can always call us or email us doon sa PMHA hello@pmha.org.ph. At meron ding sa mga hospital, kapag suicidal kasi, halimbawa suicidal ang isang tao, the most important thing is pwede nating dalhin siya sa mga ER, emergency okay. rooms ng mga hospital. Huwag na nating intayin pa na mangyari talaga pagka nagkaroon ng attempt or even verbalization. Kailangan talaga niya ng mental health support. Ayan, sabi nga dito ni Estrella Garcia, kapag nabully ang anak nyo, sana lang iparehab nyo siya. Well, syempre, depende. Meron yan levels, ano? Hindi Oo kasi naman. biro. Yung trauma nila, laging takot at lalong nagiging mahina raw yung bata. Yan ang kanyang comment. And etong si Brian, sabi niya, nabully rin po ako nung kabataan dahil sa pananalita. Pero sabi niya, good thing, as I grew up, people in the workplace daw are more educated
and turned against prejudice na dahil lang sa pananalita at lengguwahe. Ayan, so tama yung environment kasi dapat the whole... Inclusive. Oo eh. The whole Yung environment. office mo, yung school mo, yung community mo, di ba? Opo. O para po sa ating mga kapamilya na mayroong pinagdaraan ng emotional or mental challenges, maaring tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na 1553 or 1-800-1888 1553 para sa Luzon. Wide toll-free landline 0917-899-8727 para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Okay, and before we go, parting shots lang, hingan natin ang ating mga eksperto ngayon. Umpisa natin kay Miss Rachel and then kay Miss Elle. Ayan, so sa mga kabataang Pinoy po natin, no, walang masamang manindigan, no, lalo na kung kayo ay nasasaktan. So lumapit lang tayo sa mga tamang tao, no, sa ating mga guro, guidance counselors, or kahit sa mga parents natin. I-try pa rin natin mag-reach out. And pangalawa, wag din natin pabayaan yung kapwa natin mga mag-aaral, no. Kung may nakikita tayong nabubuli, nasasaktan din, tulungan natin sila. Hindi nyo kailangan lumapit agad kasi syempre isa rin sa tinuturo namin, safely intervene, no? Kasi totoo naman 'yon, matatakot talaga kayo na baka kayo yung balikan, pero mas maganda na mas lumapit kayo sa mas nakakatanda sa inyong school. And syempre tayo rin maging role model tayo, magbigay din tayo ng safe space at inclusive sa kapwa nating kabataan. Miss Elle? Siguro sa akin, towards the parents, no? Siguro, importante talaga na kung ang anak man natin ay nabubuli or na-report na siya yung bully, pakinggan natin sila. Let's listen to them and let's be empathic also. Let's empathize. Let's not judge kung ano yung pinagdadaanan nila. Let's not blame. Let's also try to evaluate with them. Ano ba yung dahilan kung bakit naging ganun yung situation? And be supportive in whatever way that you can to your children because you are your children's safe space. Ayan. Ako, maraming salamat po, Ma'am Elle de la Cruz, ang ating psychologist at Program Manager ng Education and Advocacy Department ng Philippine Mental Health Association, as well as Miss Rachel Martin, ang Head ng Youth Life Enrichment Program. Ayan. Pwede rin silang maimbita sa inyong mga eskwelahan, di ba? Yes. Pati sa mga opisina, pwede Yes, rin. oo naman Oo, po. para magbigay ng, mga training or parang talks. We have mental health learning sessions Ayun. na binibigay ng Philippine Mental Health Association, so they can just email us at ead@pmha.org.ph. Pwede silang mag-request ng mga lectures, workshops on various topics about mental health, including bullying and stress management. Ayun. Ako, isa pa yan. Stress. Okay, maraming salamat sa ating mga panauhin.